Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meijong Ivy from Japan. Mga ano ko nakatulala. Capricorn, this reading is for you. Kaya natin. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. 20 to 26 to ha. New subscriber cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo. Mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Kabayan Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tingnan natin. Okay. Iba dito na ano kayo, no, na nandito kayo sa isang in a public or networking, no, sa nakita ko dito, o yung mga raming tao, ganyan. Maaaring iba dito is in an outdoor, ganyan. May nakita kasi ako maraming tao, no. We have the house, the sun, and the coffin. Ibig sabihin, if there's an ending, mayroong magbubukas na liwanag. Kumbaga, may magbubukas na pag-asa, may magbubukas na success, yan. May magbubukas na kaliwanagan, also enlightenment, no? With the house, ganyan, ang sinasabi dito, yung iba kasi dito is nagiging ano kayo, ma-private na tao, ganyan, ang nakita ko dito, no? Kumbaga, din yung situation na, maaring you have a boundaries sa iba dito, no? Ganun nakita ko. When it comes to a house, maaari rin na nakita ko na may mga problema na related ang family, ganyan. Pero kasi sa nakita ko dito, is andun din yung growth, no, sa nakita ko dito. Kumbaga, sabi nga ni Coffin, kung nagkakaroon ng problema in the past, ngayon is magtatapos na yun. Yung mga depression, yan, there's an ending, no? Kumbaga, mayroong isang situation na magta-transform in your life, no? Kumbaga, there's a positive outcome and a happiness, success, and victory na magaganap sa buhay mo. So, iba dito kasi andun kayo, maaaring iba dito is nagkaroon ng depression, no? Maaring may tao na nagkaroon ng sakit, ganyan, sakit ako ito, no? May sakit, either ikaw or a part of your family or malapit sa puso mo. No, maari din na ano, no, sa iba dito is a loss. Maari ito is tapas na, ha? Wag niyo wag kayong mag-overthinking, baka sabihin niyo, "Ate, umaano naman ang ano mo." Yan kasi yun naman yun, tapas na yun, huwag kang mag-alala. Sa iba dito pas na yun. Kumbaga, nandito rin yung sitwasyon na magkakaroon ng enlightenment or makikita mo na yung katotohanan, no? When it comes to yourself, yan, makakaramdam ka ng pag-asa in life. Yan ang nakita ko dito. Andito rin yung ano, no, yung want to secure. Also, yung house mo, yung family mo. Yan, ang nakita ko dito. Andun yung ano, comfort mo sa kanila. Sa nakikita ko dito, no. You want to secure na okay silang lahat. Ang nakikita ko dito. Kaya natin ang energy ni Capricorn. O, diba? The Devil. Devil talaga. Unang-una, Devil. Sorry Devil yung lumabas eh. Tingnan natin ang energy ni Capricorn. Okay. Bakit si ano, yan ang energy niya? Ikaw yan. Puro ano, sword eh, no? Tawa ko sa'yo Okay, ang energy mo ngayon is ano, the Ten of Wands. With the Ten of Wands, is andito yung ano eh,
katotohanan actually 'to. There's a problem or nagkakaroon ka ng struggling sa buhay mo 'no, dito. And then maaring ito is, makikita mo na yung katotohanan 'no, sa nakita ko dito. Nagkakaroon kasi ng frustration sa'yo, Capricorn. Nagkakaroon ng frustration. Maaring matagal ka nang may nararamdaman na ganito, na negativity or sa frustration. Meron kang mga bigat na nararamdaman, no, sa nakita ko dito. Pero alam mo, nakita ko dito is itong sitwasyon na 'to. Okay. Kumbaga nasa sa'yo na 'to, eh. Nasa sa'yo na 'to, 'no? Kung kung gusto mong lumabas dito sa ano na 'to, sa frustration na 'to, sa mga problema na 'to, nasa sa'yo na 'to. Mm. Ikaw na lang yung kailangang lumabas. Kumbaga, huwag kang magpa-trap dito sa situation na 'to, 'no? Kasi you are the queen of ano, eh, you are the queen of sword. Sabihin, matatag kang tao, 'no, sa nakita ko dito. Kailangan mo ding na lumabas dun sa comfort zone na yun na parang you feeling like a victim, ganyan. Kasi smart ka naman, eh, 'di ba? Ikaw na lang yung ano na lang, ikaw na yung nahandoon na nag-i-stay dun sa painful na sitwasyon. You need to look to the future, 'no, sa nakita ko dito. Kailangan na ring matapos yung mga bigat na nararamdaman mo dito. Kumbaga, with the Ace of Sword, this is the time na kailangan mo magkaroon ng beginning, ang nakita ko dito. Kasi sa ngayon nakikita ko andun yung mga ano, nag-iisip ka or you are recovering sa mga difficult na nararamdaman mo o sitwasyon sa buhay mo, ganyan. Nag-iisip, andun yung urong sulong na na isang sitwasyon na you want to withdraw, ganyan. Parang naghahanap ka ng totally katotohanan dito, no, sa nakikita ko dito. Ikaw na rin yung ano dito, ikaw lang yung magpo-frustrate dito, no? Kailangan mong lumabas dito sa situation na to. Yan ang energy mo is more on um, thinking, ganyan. Paghahanap ng katotohanan, tsaka i-release mo na tong ano, 10 of Wands na to, tsaka yung 8 mo. Tingnan natin. May lungkot. Parang may lungkot ka. You feel incomplete. Diba? 2 of Wands and the 4 of Pentacles. Kailangan, tatawa ko dito sa ngayon kasi is ano, kailangan mong harapin, no? Kailangan mong humarap sa isang sitwasyon or you need to face your fear. Sa nakita ko dito, kahit na masakit ang magiging bunga, syempre, kailangan mong harapin yung takot na to, no? Sa nakita ko dito. Yun. Kumbaga, kasi meron ka daw mga kinikimkim or kikimkimin na isang bagay na or maybe this is a thinking or feelings, kanya. Kasi nakita ko dito parang you feel in conflict or may mga sitwasyon sa'yo na nadi-disappoint ka, no? Sa nakita ko dito. Yan. Ano, kailangan mong desisyonan. Kailangan mong harapin itong obstacle na to sa nakita ko dito. Kailangan mo kasi magsalita. Magsalita ka rin kasi. Or there is someone here na ayaw talaga magsalita. Pero ikaw ang ano, gumawa ng paraan, no? Tingnan natin anong parating kay Capricorn. Uy. 8, 8. Uy, galing mo. 8, 8. 8, 8 and the devil. Parating sa'yo. Nyak. Loga. 4 of Cups and parating sa'yo. Hindi ko masabing hindi maganda, no? Andito ka kasi sa ano eh, sitwasyon mo na lungkot. Parang nadidrain ka dito. No, maaring nagkaroon ng mga um,
hindi magandang news, ganyan, mga hindi naging magandang situation, no, sa nakita ko dito. Kasi sa ngayon, ang daming tumatakbo sa isipan mo actually. You are feeling stuck. Hindi yung, iba dito makakaramdam daw kayo ng pagka-boring. Yung iba ha, ganyan. Kung kayo is in a workplace, makakaramdam daw kayo na naboboard na kayo, ganyan. Eh, yung sa iba naman din, ganun din na parang may mga gusto kang gawin na isang destination, ganyan. Kaso, nakikita ko sa'yo dito is on and off ang action mo. No, more on dissatisfaction, more on nadidrain ka, napoprostrate ka, ganyan. Andito rin yung isang situation sa iba sa inyo yung parang hindi pa kayo kontento. Hindi kontento, ganyan. There's an unfulfillment na isang situation. Maaring ito is malungkot ka nga, no? Maaring nagkakaroon talaga ng isang situation na you feel rejected, mga ganyan. No? Ang nakikita ko dito. Kasi hindi ka rin kasi nagsasalita eh. Kailangan mo rin kasing kailangan mong magbigay ng effort din dito, no, sa nakikita ko dito. Tingnan nga natin. The Queen of Swords again. Di ba meron tayong Queen of Swords dito? The Seven of Pentacles. Sa ngayon kasi, ang nakita ko dito is time to communicate, no? It's time to tell the truth. It's time to arrange or it's time to develop, no? Kung ano man tong pinagdadaanan mo. Magsalita ka rin. Tsaka, kung ito is related sa relationship, sa nakita ko dito, mag-usap kayo. Kung ito is related sa work, ganyan, kailangan mo rin magsalita. Siyempre, ganun din. No? Nasa sa'yo na lang yun. Kung anong mangyayari. Kung tatanggapin mo na lang siya. Sa nakita ko dito. Andito ka kasi, yung iba kasi dito, parang andito ka sa naghihintay ka rin ng tamang panahon or tamang oras, no, sa isang situation na para malaman mo yung katotohanan sa iba o para masabi mo yung gusto mong sabihin sa iba, ganyan. Nakita ko dito. Magkakaroon sana ng communication, kaso ang nakikita ko dito, either ikaw or there's a person here na nawawala ng effort, ganyan. No? Parang nagtithink agad ng isang negativity, ganyan na nakikita ko. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Capricorn. Kailangan mo rin, ano ba yan? Puro naman to mo, Capricorn. Bakit ano nangyari sa'yo? Seven of Swords and the Eight of Swords. Okay. Thank you. The Wheel of Fortune, no? And the Five of Swords. Ibig sabihin, kasi sa ngayon, nandito pa yung sitwasyon na mayroong mga tensyon na hindi pa totally natatapos, sa nakita ko dito. Maaaring din na, yung iba dito is, maybe there is someone here na hinahide niya yung feelings niya, or may tao dito na nagkakaroon ng pagsisinungaling. Ang nakita ko dito, may tao na hindi nagsasabi ng totoo, no? Or sa iba dito is nagkakaroon talaga ng conflict kasi this is a sadness ang nakikita ko dito, no? Kaya handito ka sa sitwasyon mo na parang nahadong ka na-trap ka talaga or na stuck ka sa isang sitwasyon na painful, no? Kaya ang sinasabi dito, iwasan mo daw 'yon, yung pag-iisip
ng isang sitwasyon na hindi ka na makakalabas doon. Kasi we have the Wheel of Fortune, di ba? Kumbaga, you need to, let go something in your life, no? Lalo na yung ma-stuck at matrap sa isang situation. Kasi hindi naman mag-work yun eh. Kung mag-iisip ka lang ng, ng frustrations in life, ng mga negative in life because sa isang tao na, na hindi naging totoo sa'yo, ganyan. Either your boss, karelasyon, ganyan, na nakita ko dito, or kasama sa trabaho, hindi rin siya magiging maganda sa'yo. More on, ikaw lang din ang magsasuffer. Diba? Kumbaga, dito yung sitwasyon na kailangan mong umalis doon. No? Kailangan mong i-release yung sarili mo doon. Kasi Wheel of Fortune is, you need ng new direction sa buhay mo. Kasi the Wheel of Fortune din kasi is, kung may mga tao dito na gumawa sa'yo ng masasama or hindi maganda, kumbaga, si universe na ang gagawa, ang maghahalo ng karma para sa kanila. Diba? Gawin mo yung yung part mo. Diba? Huwag kang mag-focus dun sa iwasan mo yung mag-focus sa sadness, iwasan mo yung mag-focus dun sa na mga painful na situation, ganyan. Huwag mong isipin na walang pag-asang, kasi nagkakaroon ka rin ng self-imprisonment dito, ganyan. Nagkakaroon ka ng victim mentality, no? Iwasan mo daw yun, ganyan. Kumbaga, dito yung sitwasyon na i-leave behind mo na yung whatever holding you back sa nakaraan. Yan, nakita ko dito. Kumbaga, nakakapagod na, di ba? Alam ko na napapagod ka na rin. Mag-escape ka na dun. You need to accept na lang yung mga lesson. Kumbaga, this is time to change and releasing. Ganyan. This is time na mas more kang maging wiser and stronger. Diba? Tama, we have that, Ten of Cups din kasi. Ibig sabihin, in a divine timing, magkakaroon uli ng bagong sigla in your life. Yan. Tingnan natin ang when it comes to love. Kung sa iba dito is related ang work, yun, in a divine timing, ibibigay sa'yo yung para sa'yo na opportunity. Kung ito is a love, hayaan mong ang universe, ang gumawa. Diba? At maghalo ng karma nila, no, na ibibigay ni universe o ni Lord dun sa mga tao na nakapagbigay sa'yo ng sakit, no? The love. Kaya wag ka mag-focus. Iwasan mo yung mag-focus sa sadness at magpa-trap doon. Wag ka magi-stay sa lungkot. Okay? Tama naman, 10 of Wands. O diba? The 10 and the 10, ibig sabihin, there's a new beginning. Diba? Kumbaga, kanina nga, we have the coffin. Diba? Kumbaga, kung merong burden na nagaganap sa relationship nyo ngayon, meron na tayong beginning, o diba? Meron ng transformation sa inyong relationship. Kumbaga, yung mga problema na pinagdadaanan nyo, yung mga struggle, yan, yung mga bigat na nararamdaman mo, with the 10 of Cups is babalik na yung sigla mo, magkakaroon uli kayo ng panibagong kasiyahan in life, no? Sa nakita ko dito. Sa iba dito is related ang work. Sa iba dito is family relationship, ha? Ay, ano ba yan? The lovers. Sa iba nga dito, lovers. Ano ba yun? Ate, nasa ng hustisya dyan? Oo nga ako din. Okay, may mga biglaang nangyari talaga. May mga biglaang nangyari na maaring nagkaroon talaga ng pangloloko, no? When it comes to a partnership. Sana nakita ko to. Ang kailangan daw dito, alam niyo ang kailangan dito is pag-uusap. More on pag-uusap dito para matapos ang lahat. No? Maaring magkakaroon ng pag-uusap, no? Dito. When it comes to your relationship, maaring ito is a past 1 day, 1 week, or mangyayari pa lang, no? Sa nakita ko dito. May tao rin kasing natatakot sa nakikita ko Kailangan niyong harapin ng mga bagay-bagay. Tingnan natin ang advice. Universe, anong advice niyo?
Communication ang kailangan dito para matapos ang lahat. Two of tawa. Palagi lumalabas si ano no? Two of Swords. Thank you. Wala, puro ano oh. The Three of Wands and the Nine of Wands. Okay, ang advice sa'yo is, you need to focus, no? Focus and face your fear, syempre. Face your fear. This is a time to decide, no? This is a time to decide. If you want to crossroad, mag-crossroad ka, diba? Kailangan mong, harapin yung difficult na desisyon sa buhay mo. Yan. And sinasabi rin dito na huwag kang susuko. Kailangan mong lakasan, tibayan ng loob mo. No, kailangan mong magkaroon ng confident. Ibalik mo yung confident mo para magkaroon ng growth. Diba? Kumaga, you need to move forward sa mga plano mo. Diba? To growth. Siyempre, to growth. Anak, ayan naman, no? Kasi nag-ano. To growth, siyempre, this is a time na start a new beginning in your life. Diba? Kumbaga, let go the past. Kasi the past is done. Hindi ko naman sinasabi na iwanan mo yung meron ka ngayon. Hindi yun. Kumbaga, sa iba sa inyo is, decision making. Change mo yung mga decision making mo. No? Sa nakita ko dito. Yun. Huwag ka daw susuko. No? Huwag kang susuko sa hamon ng buhay. You are the survivor. Sinasabi dito. And the Three of Wands kasi is, yun nga, kailangan din talaga na action. The action talaga, no? Yung mga travel ba kayo? Tingnan natin. O, diba? 8 of Wands. Ibig sabihin, action talaga, no? Kailangan talaga ng pag-uusap. Kumbaga, you need to start from a basic. Ganyan. Start a full. Diba? Ang full is 0. Diba? Kumbaga, resetting. This is a time to reset, no? Sa nakita ko dito. Either sa sarili mo or in a relationship, ganyan. O kaya kung ikaw naman is yung medyo sobra kang overthinking, ganyan. It's time siguro na mag-travel ka muna or it's time muna na magkaroon ka ng peace of mind, ganyan, di ba? Ibalik mo muna yung lakas ng loob mo, ganyan. Kailangan mo kasing mag-reset, no? Sa relationship, kailangan din mag-reset. Kasi nakikita ko yung deep wound mo, no? Kumbaga, handun yung battle na sinusuong mo sa ngayon. Pero sinasabi dito, kailangan mo daw ng clear path ng movement, action, ganyan, positive destination. You need to continue sa direction mo para ma-find mo yung goal mo. Kumbaga, with the full is resetting or you need to start a new beginning in your life. Ganyan. Kailangan na ng freedom, kailangan na mag-fresh start, kailangan mo na rin magtiwala, no? Sa nakita ko dito. Kailangan dito ng lakas ng loob. Live of faith. Ganyan, no? Okay? Arigato. Namaste. God bless.